unti-unti naming nakita ang Danao Port bilang tanda na aming paglapit sa destinasyon. At ngayon, pag-usapan na natin ang pinakaabangang bahagi ng video, ang kabuuang gastos. Ang una, ang bayad sa aking motorsiklo ay pesos. Pangalawa ay nagbayad ako ng wharfage fee na pesos. Sa terminal fee naman ay kapag pinagsama ang dalawang halaga, umabot ito ng pesos ang kabuuang nagastos. Yan ang aking aktual na nagastos para sa motor kasama na ang driver at wharfage fee sa biyahe. Yo, kumusta mga kamotor ko? Samahan nyo ako sa bago na namang adventure. Ready na ba kayo sa bagong biyahe? Tayo na't mag-explore. So mga kamotor ko, ang vlog natin ngayon ay tungkol sa magkano ang nagastos ko pauwi mula dito sa Camotes Island patungong Danao City, Cebu na may dalang motorsiklo. Tapos na ang pamamasyal sa Camotes, pero alam nyo ba kung magkano ang aabutin bago makauwi? Kung gusto nyong malaman ang buong proseso mula Consuelo Port, Camotes Island hanggang Danao Port ng Danao City, Cebu, samahan nyo ako at sabay nating alamin ang tunay na nagastos ko sa biyahe na ito. Matapos nating mapuntahan ang mga tourist spot ng Camotes Island, panahon na ang aming paglalakbay ay simulan. Sakay ang aking motor, nagpunta ako sa Consuelo Port habang maganda ang panahon sa paligid. Hindi masyadong mainit ang araw kaya naging komportable ang pagmamaniho at masarap ding pagmasdan ang tanawin sa gilid. Pagdating ko sa Consuelo Port, agad akong naghanap ng parking na hindi direkta nasisikatan ng araw. Mas magandang may lilim na lugar para hindi sobrang init ang motor habang naghihintay ako sa oras ng biyahe ay gagalaw. Sa paligid ng port, makikita ang iba't ibang tindahan para sa mga pangangailangan. May mga kainan din dito na pwede ka bumili ng mga pagkain habang naghihintay sa iyong sasakyan at paglalakbay na may kasamang kasiyahan. Ang barkong bumabiyahe dito ay mula sa Jumalia Shipping Corporation na sharing nasakyan ko papuntang Camotes noon. Pagpark ko ng aking motor, dumiretso agad ako sa kanilang ticketing terminal para kumuha ng ticket. Pagdating ko roon, nakita ko marami ng pasahero at mahaba na ang pila sa harap ng ticketing area. Sa una, napaisip ako kung bakit napakaraming taong naghihintay sa oras na iyon. Nang magtanong ako, nalaman kong hindi pa pala nagsisimula ang pag-i-issue ng ticket, kaya ang mga tao sa labas ng terminal nagtipon-tipon. Ang ginawa muna namin ay maghihintay hanggang maging available ang ticketing counter para sa aming biyahe. Makalipas ang ilang minuto ay may announcement na yung mga nakapilang pasahero ay pwede nang bumili. Kahit marami pa kayo, isa lang na pasahero ang pwedeng maglinya at siya na rin mismo ang bibili ng ticket sa kanyang mga kasama. Nang nasa counter na ako, sinabi ko ang kailangan ko at agad naman akong inasikaso ng ticketing in charge dito. At dahil may dala akong motor, ang nabayaran ko sa aking motorsiklo ay 1,040 pesos at libre na ang driver dito mga boss. Tinanong ko rin kung maaari ba akong mapunta sa tourist passenger area at sinabi ng ticketing in charge na maaari naman kaya doon mas maging maginhawa. May numerong nakasulat sa ticket ko para sa tourist area at doon ko nalaman na magandang opsyon ito para sa mga biyahero. Kasi nung papunta pa ako sa Camotes, economy passenger area lamang ang aking nasakyan, kaya ngayon sinubukan ko ang ibang accommodation sa barko para bagong experience naman. Bukod sa ticket ng aking motorsiklo, nagbayad din ako ng 22.50 pesos para sa wharfage fee dito. Kailangan mo itong bayaran bago makapasok sa kanilang port terminal dito sa Consuelo. Kaya kung magbabala kayong bumiyahe, maghanda rin kayo ng extra cash para sa ganitong bayarin na bahagi ng proseso. Dahil hindi pa oras ng boarding, pumasok muna kami sa loob ng passenger boarding area para maghintay. At dahil may dala akong motor at nakapagbayad na ako ng wharfage fee sa aking motorsiklo, wala na akong karagdagang bayad sa passenger terminal fee dito. Pinakita ko lang ang ticket ko at pinayagan akong makapasok sa boarding area ng kanilang puerto. Kaya mahalagang huwag mawala ang ticket mo dahil maaari itong kailanganin bilang patunay sa iba't ibang bahagi na iyong paglalakbay. Lahat ng pasahero ay kailangan makinig sa announcement kung kailangan magsisimula ang boarding. Habang naghihintay, hindi nagtagal, mga ilang minuto ang nakalipas, may inanunsyo na ang crew na pwede na pumasok ang mga pasahero na may dalang sasakyan o motorsiklo para sa loading ng barko maisasakay. Agad kong kinuha ang aking motor at dandahan kong itong minamaniho papunta sa loob ng barko. Habang nasa rampa na ako, may inspection personnel din para masigurado kung kumpleto ba ang iyong dokumento. Sinuri niya ang ticket at kinuha yung kalahati ng wharfage ticket ko bilang bahagi ng kanilang proseso bago ka makapasok sa loob ng barko. Kailangan talagang mag-ingat sa ganitong
bahagi dahil medyo madulas ang lugar lalo na kung basa ito. At mahalaga ang safety sa bawat galaw at pagliko mo sa pagmamaneho. Malaking pasalamat ko sa mga crew ng Jumalia Shipping Corporation dahil sila ang nag-asikaso sa mga sasakyan at motorsiklo. Pagkatapos kong maipark ang aking motor, umakyat ako sa taas sa passenger area para hanapin ang aking upuan. Pagpasok ko, agad kong nakita ang tourist passenger area na malamig, malinis at komportable para sa aming biyahe. May mga crew din na handang mag-assist kung saan ka dapat umupo para hindi malito ang mga pasahero. Makikita mo rin ang mga numero sa itaas ng mga upuan na nagsisilbing gabay para sa bawat pasahero sa kanilang itinalagang upuan dito. Kaya kahit medyo late kang umakyat, hindi basta-basta maunahan ang iyong upuan dahil ang iyong ticket ay may assigned number. Nang makita ko ang aking numero, naupo ako at nag-relax habang hinihintay ang oras ng departure at pag-alis ng barko sa pier. Kaya kung balak mong pumunta sa Camotes na may dalang sasakyan o motorsiklo, kung gusto nyo ng komportable, sabihin nyo lang sa ticketing in charge na sa tourist area ang gusto nyo dahil free naman ang driver dito. Malamig dito dahil may aircon, may TV at mas komportable ang upuan para sa mahabang paglalakbay sa dagat na hindi nakakapagod sa katawan. Pagkatapos sinadya ko rin tingnan ang economy passenger area nila para maipakita ko rin sa inyo kung ano ang itsura. Maluwag naman ang economy area nila at malinis ang paligid kaya maaari pa rin maging komportable ang mga pasahero sa kanilang pag-upo dito. Kung nagugutom ka naman habang nagbabiyahe, sa harapan ay may kantin na pwede mong puntahan para bumili ng pagkain. Kung wala ka ng internet o data, walang problema dahil may piso wifi sila. Sinadya ko rin tignan ang kanilang comfort room dahil mahalaga rin ang kalinisan ng palikuran sa bawat pasahero. Sa nakita ko, maayos at malinis naman ito kaya masasabi kong napapanatili nila ang kaayusan sa loob ng barko. Kaya kudos sa crew ng Jumalia Shipping Corporation dahil malaking tulong ito sa aming paglalakbay na naging maayos ang kanilang serbisyo. At kung tama ang pagkaalala ko, ito ang MV Mika Marie 5 o 6 ba to? Pero hindi ako sigurado, paki-comment nyo nga below kung mali o insakto ba ako. Ilang minuto lamang ang lumipas at natapos na ang loading habang ang mga pasahero sa loob ay kumpleto na rin. Ibig sabihin, handa na ang barko para umalis at simula na ang paglalakbay pabalik sa Cebu Mainland na siyang destinasyon namin. Nang umandar na ang barko paatras, alam namin ilang sandali na lamang at tuluyan na kaming aalis sa port. 2:30 ng hapon nang tuluyan na kaming mag-depart mula dito sa Consuelo Port. Mula Consuelo Port hanggang Danao Port, tinatayang 2.5 oras ang haba ng biyahe. Kaya kung may lakad kayo pagdating sa Cebu, mas magandang babiyahe kayo ng umaga dito. Habang nasa dagat, pwede kang magpahinga, manood ng TV o simpleng tumingin sa tanawin sa paligid. Ang mahalaga ay komportable ka at alam mong maayos ang iyong ticket, upuan at mga gamit. Habang lumilipas ang oras, unti-unti naming nakita ang Danao Port bilang tanda na aming paglapit sa destinasyon. At ngayon, pag-usapan na natin ang pinakaabangang bahagi ng video, ang kabuuang gastos. Ang una, ang bayad sa aking motorsiklo ay 1,040 pesos. Pangalawa ay nagbayad ako ng wharfage fee na 22.50 pesos. Sa terminal fee naman ay libre. Kapag pinagsama ang dalawang halaga, umabot ito ng 1,062.50 pesos ang kabuuang nagastos. Yan ang aking aktual na nagastos para sa motor kasama na ang driver at wharfage fee sa biyahe. Pero tandaan na maaari itong magbago ang pamasahe at fees nakadepende sa kasalukuyang rates ng port sa bawat schedule at shipping company. Ang experience nito ay nangyari noong buwan ng Mayo 2026. Baka ngayon may adjustment na sa kanilang pamasahe at hindi na fix. Habang lumilipas ang oras, unti-unti naming nakita ang Danao Port bilang pagtanda sa aming paglapit sa destinasyon. Halos 5:00 na ng hapon nang tuluyan kaming makarating sa Danao Port ng Danao City, Cebu sakay sa barkong Jumalia Shipping Corporation. Habang papalapit na ang barko sa pantalan, bumaba na ako para kunin ang aking motor at ihanda sa maayos sa pagbaba ay masimulan. Mas mabuting handa na bago bumukas ang rampa upang maging mabilis at maayos ang aking paglabas ay kailangan. Dahan-dahan lang akong umuusad dahil sabay-sabay ring bumaba ang mga motor at pasahero kaya unahin palagi ang kaligtasan. Sa ganitong sitwasyon, mas mahalaga ang pagiging maingat kaysa anumang madaling hakbang. Pagkababa ko sa rampa, napatingin ako sa pangalan ng barkong sinakyan ko at doon ko nakita ang pangalan pala nito ay MV Mika Marie 6. Isa na namang barkong naging bahagi ng aking biyahe at panibagong karanasan. Pagdating ko sa gate ng port, inilabas ko na ang aking ticket para wala ng problema para ready na dito sa inspeksyon ng gwardiya dahil bahagi ito ng verifikasyon at
proseso nila. Yung wharfage ticket pala na kinuha nila dito ay yung binayaran ko noong papunta pa ako ng Camotes sa halagang 22.50 pesos dito sa Danao Port. Kaya huwag niyong iwala o itapon dahil mahalaga din yun sa ganitong sitwasyon. Sa kabuuan, naging maayos ang aming biyahe mula Consuelo Port hanggang Danao Port sa araw na iyon, mula ticketing, terminal fee, boarding, parking ng motor hanggang sa paglabas ng Danao Port. Pinakita ko ang mga proseso ng malinaw ang direksyon. Sana makatulong sa inyo ang vlog na ito. Kung nagustuhan mo ang ganitong content, alam mo na ang gagawin. Mag-follow, comment at like at share na rin. At dahil umabot ka dito sa dulo ng aking video, pwede ba tayo makahingi ng pabor sa pag-subscribe sa aking YouTube channel para sa iba pang Cebu Port Guides, updated at ready sa panel. Dahil ang goal natin ngayong taon mag 1,000 subscribers. If you subscribe, much better. At i-click na rin ang notification bell para sa bawat bagong upload ay makikita at hindi ma-miss ang tips, schedule at fare. Maraming salamat sa panonood mga kamotor ko. Ride safe palagi at kita-kita tayo sa susunod na adventure. Ingat sa biyahe at enjoy your trip. See you. Peace out.